nung gusto nilang diinan si Pulong Duterte, ang tinawag nila si Yusek Cabral na nag-certify. Merong ang 52 billion ang Pulong Duterte. Oh. Pero, nung lumalabas na meron din 56 billion ang distrito ni Sandro Marcos, si Yusek Cabral din ang nagkumpirma. So kung gagamitin ho pala natin ang lohika nitong mga bayarang talyanista tensaymada na to, na kung saan ikinakabit ang pangalan ng mga Duterte dito sa nangyari na to kay former DPWH Undersecretary Cabral, na kesyo siya daw ang nagberipika doon sa mga pondong napunta dyan sa 1st District ng Davao City. Ito rin si Yusek Cabral ang nagberipika doon sa napakaraming bilyones ang napunta dyan sa distrito nitong si Congressman Sandro Marcos. Pero bago yan, isa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo yan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho pala sa video na to. Nako, pag-usapan din ho natin ito nga mga kasinungalingan itong si Ramil Madriaga, na kung saan nagsalita na ho ang ICC doon sa pinapakalat niyang fake news na miyembro daw ho siya ng Iglesia ni Cristo. Umpisahan natin ang ating talakayan dito kay Attorney Harry Roque, dati presidential spokesperson. Pakinggan ho natin to mga kababayan. Galit po ako kasi alam nyo, si Yusek Cabral, sunod lang naman yan. Nako! Hindi kinakailangang saktan. Nako! Siya, alam naman niya na kung ikaw ay makapangyarihan, kung ikaw ay presidente, susunod lang naman siya. Nako! Bakit kinakailangan pang saktan? Bakit kinakailangan pang patayin? Pero Nako, ayan ho yan mga kababayan. Yang nangyari na yan kay Yusek Cabral, sa tingin ko pilit niyang linalapitan yung mga iniisip niya na kakamping niya dito sa isa na to. Siguro lumapit siya sa Malacanang, lumapit siya kay Secretary Vince Dizon. Sec Vince, napag-utusan lang ako dito. Undersecretary lang ako. Hindi naman lulusot to kung hindi pinahintulutan nitong si Secretary Bunuan, na kung saan nawawala siya ngayong mga panahon na to. Di ba? Hindi na siya mahagilap. Oh. Diba na pa? Kaya, marami akong nalalaman. Isasabihin ko lahat yan. Oo, may kasalanan ako dahil sumunod ako sa pinag-uutos sa akin. Nasabi siguro nito si Bulol, nito si Vince. Hindi. Sa korte tayo mag-usap. Sabi siguro gano'n. Kaya yan. O tapos naghihintay din tong si Cabral na kailan kaya yung susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Mag-a-attend ako dyan, ibubulgar ko lahat ng nalalaman ko, tinengga. Di ba? Siguro utos na Malacanang, kung papunta na sa amin ng bola, tigil nyo na yung bullshit na Blue Ribbon na yan. wala po akong sinasabi, wala akong pinagbibitangan. Ang sinasabi ko, kayo ang mag-usga. Yan. Sino ang makikinabang kung mapapatahimik si Yusek Cabral ngayong may aligasyon na merong 100 billion na insertion ng Marcos Jr., hindi lang ng 2025 national budget, kung hindi na rin yung 2026 national budget. Pero siyempre, marami pa rin mga naisang patahimikin. Nung gusto nilang diinan si Pulong Duterte, ang tinawag nila si Yusek Cabral na nag-certify. Merong ang 52 billion ang Pulong Duterte. Oh. Pero, nung lumalabas na meron din 56 billion ang distrito ni Sandro Marcos, si Yusek Cabral din ang nagkumpirma. Meron din 26 billion si Sandro Marcos. Yun naman pala same lang pala Kaso, ang kaibahan lang doon sa dalawa, doon sa 1st District of Davao, nagmaterialize yung 52 billion pesos, di ba? Merong Davao Coastal Road, merong mga magagandang kalsada dyan sa Davao City. Ang tanong, dyan ba sa Ilocos Norte, meron bang ganon? Wala. Mga gumuguhong flood control ang meron doon. Ngayon, kung itong mga talyanista tensaymada, sinasabi nila, konektado mga Duterte din sa nangyari kay Cabral na yan. Ibalik kaya natin dito sa mga bayarang vlogger na to, konektado mga Marcos diyan kasi bineripika din nitong si Yusek Cabral yung budget ng nitong si Sandro Marcos. Diba? Yan ang problema sa inyo dahil bayaran at mga mga talyanista tensaymada kayo. Hindi na kayo nakakapag-isip ng diretso.
Matagal naman ho natin alam na talagang pati itong si Sandro Marcos, binirepika din itong si Cathy Cabral yung budget na napunta dyan sa distrito niya. Pero hindi natin ginamit na dahilan yon sa pagpapatiwakal. Ito, diretsuhin ko na kayo. Itong ali na to, malamang sa malamang, linapitan na niya lahat ng pwede niyang lapitan dito sa particular na issue na to. Na kung saan, siya ang ginamit ni Lacson, siya ang ginamit nitong si Vince Dizon, ika nga para maitulak ang kanilang mga political agenda. Nag-privilege speech si Lacson, isa sa mga superstar, itong si Cabral sa kanyang privilege speech. Mayat maya, itong si Vince Dizon, binabanggit niya ang pangalang Cabral. Oh, naburyong yung ali, tumalon. So, ang pinaglalabanan na lang, hindi yung kung nakakakuha ng malaking pondo ang mga anak ng presidente, kung hindi, ano ngayon yung mga proyekto ng mga anak-anakan na ghost or substandard or honest to goodness. Ang sinasabi ko lang naman, ako, miski 52 billion yung pipulong, ako'y nakadaan na doon sa coastal road ng Davao. At nakita ko talaga na parang naging first world ang Davao in such a short period of time dahil dun sa mga infrastruktura na pinatupad through the office of Congressman Pulong. Yun eh. Ang tanong, di ba? Sa Ilocos Norte ba meron bang kagaya ng Davao Coastal Road? Wala akong ganun. Kaya para dito sa mga Talyanista Tensaymada, ayusin nyo buhay nyo, mga walang niya kayo ha. Ako naman po nanggaling din sa Ilocos Norte. At ako naman po ay wala akong nakitang mga bagong proyekto dyan sa Ilocos Norte. Back to Catalina Cabral, alam din po niya kung ano yung mga maanumalyang proyekto, ano yung mga ghost project, ano yung mga substandard project, at kung sino talaga ang nakinabang. Ibig sabihin, kung napasalita si Yusek Cabral, napakadali po nating litisin yung mga politiko, kasama na po siguro yung mga taga-Malacanang na nagkaroon ng ghost project at substandard projects. Correct. Ngayon po, bagamat sabi ni Marcos Jr., hahabulin niya itong mga kurangot nito, mahihirapan na po tayong sila ay mapatunayan nagkakasala dahil wala na yung tao, isa-isahang tao na nakakaalam kung sino ang mga nasa likod ng mga infrastructure projects na pinapatupad ng DPWH. Ayun. Ito na mga kababayan. Attorney Ari mag-ingat ka. Yung mga adik, pinaghahanap ka na. Mag-ingat. Ingat dyan. Ingat. Merry Christmas. Merry Christmas. Punta na tayo dito sa paglilinaw ng Iglesia ni Cristo na yang si Ramil Madriaga hindi ho miyembro. Lahat ng mga sinasabi ng mama na yan, maniniwala ho ba kayo dyan sa nakulong na sa kasong pandurukot at ngayon ay nakakulong sa kasong pandurukot at siya ay napaka-credible na witness kayo mga panahon na to para sa mga Ensaymada at Talyanista at mga Dilawan at Tinglawan. Di ba? Siya ngayon ang kanilang Bicoy 2.0 kung tawagin. Ito na, pasalansanin na natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Dito sa Quezon City Jail. Ano ha? At sa may Bikutan. Bikutan. Opo. BJMP. BJMP, tama. BJMP, Bikutan. Ito pong si Ramil Madriaga ay nachismis noon daw, na di umano ay pinuntahan pa raw ni BP Inday Sara sa kulungan para kausapin. Yun yung pinapalibas. Yun daw. Pero yun naman chismis ang anggulo na yun. Wala pang yan. Walang confirmation. Natingin nyo ba kung merong ganyan, yung CCTV footage lang papasok ng BJMP o dyan sa Camp Bagong Diwa, hindi pa nila linabas yan? Sa pagiging adik nitong administrasyon na to, sa pagiging siraulo ng administrasyon na to. Sa tingin nyo ho ba, yun nga napaka-confidential na security footage diyan sa paliparan, walang ano pa ba't linabas ho nila, pati yung seguridad ng mga anak nitong si BP at talaga na kompromiso, wala ho silang pakialam. What more, yang na yan, Camp Bagong Diwa, hindi nila ilalabas yang na yan, yang Camp Bagong Diwa. Diyan sa tama ba Camp Bagong Diwa?
Basta yung ano, dyan sa ano, dyan sa kulungan na kung saan kukulungan dyan sa balbasaradong Raulo, ano. Tingin nyo ba hindi pa linabas yung CCTV footage na pinuntahan ni BP Sara, yung mandurukot na yan? Doon po kasi sa kanyang panayam, Nelson, Sa abogado. opo, na ano pangalan ng abogado? Attorney ate, mamaya, Oo. hanapin ko. Oo. Oho. Ito hong abogado ito ay kinapanayam na isang abogado po ni Ramil Madriaga na in-interview ito sa isang programa sa radyo. So si Ramil Madriaga, detention prisoner yan. Yes po. Opo, nakabilanggo po ito doon sa BJMP facility sa Bikutan. Kasong kidnapping for ransom. Ayan, ang kaso po niya, kidnap for ransom. Ano, ha? Oo. Ngayon po, sinasabi nitong kanyang abogado na ito daw si Ramil Madriaga. Attorney Raymond Palad. Ayan, oo. Attorney Raymond Palad. Sinasabi nitong si Attorney Raymond Palad na ito daw si Ramil Madriaga ay isang aktibong kaanib sa Iglesia ni Cristo, Sen, at Nelson, mga kababayan. Ano naman ang dahilan at kailangang iugnay pa roon? Actually, yun nga po pinag-iisipan ko at ni Nelson at ang ating mga kababayan, bakit kinakailangan pang banggitin nitong si Attorney Palad Nako, Atty. Palad. kung aktibo, hindi aktibong kaanib ng anumang relihiyon, Para sa itong akin, si Madriaga. aktibo o hindi aktibo. But ang gusto kong malaman, bakit kinakailangang iugnay pa kung anong relihiyon ni Madriaga? Oho. May angulo si Nelson yan. Ano sa tingin mo, Nelson? Sa tingin ko, dahil kapag Iglesia ni Cristo, mataas ang tingin nila. Oho. Baka makadagdag sa kanya, yung ano? kredibilidad. Ayun. So ano man ang sabihin niya ay maingat niyang gagawin ito. Maaaring makadagdag ng kredibilidad kung totoo na siya ay miyembro nga ng INC. Ang problema, chinek po namin ng records, wala po sa membership roster ng INC si Madriaga. Ayan, oho. Oo. Parang taong 2023 pa yata siya inalis sa talaan ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung sasabihin po ni attorney na siya ay aktibong kaanib o miyembro ng Iglesia ni Cristo, eh mukhang nagsisinungaling po yung kanyang kliyente. Sen. Hindi, saang punto niya binibigyan ng kredibilidad sana at kinakailangan banggitin mo kung anong kaugnayan niya sa isang relihiyon. Ang context po kasi ay ganito. Tinatanong yung lawyer kung gusto nyo bang okay ba si Madriaga dyan sa jail, BJMP jail. Oho. Gusto nyong ilipat sa ibang lugar. Ang sabi ng abogado ay hindi, okay na po siya rito. Kasi siya naman po ay aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ayun. At yung mga kasama niya rito ay mga iglesia din naman. Lalo na yung isa rito, dito rin nakabilanggo yung Angel Manalo. Kaya okay ho sila rito, magkakasama na sila rito. Which is false. Hindi nga Maling-mali po po sila miyembro ng Iglesia ni Cristo. At paano sila magiging aktibong miyembro kung sila nasa loob ng pasilidad nakakulong? Oo, Sen. at pagka napatunayan Yan kasi nga, nagkasala, itinitiwalag Kapag ka nakakulong ka, palagay mo nang naging miyembro. Kasi Opo. hindi ko kilala yan. Halimbawa, naging miyembro nga dyan, Nelson. Hindi ka na magiging aktibong miyembro pag nakakulong ka eh. Opo. Alam naman nila na ang isang aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo, marami tayong gawain na kinakailangan mag-participate ang bawat miyembro. Di ba? Opo. So kapag hindi mo na nagagawa yun, hindi ka na magiging aktibo kahit ano pa sabihin mo. Yes. Maaaring sabihin mo aktibo ka pero kabaligtaran na ang mangyayari sa'yo dahil hindi mo na kasi magagawa yung mga gawain na dapat sana isinasabuhay mo bilang miyembro. Kaya ako nagtataka, bakit kinakailangan angguluhan niya ng ganun? Ba't niya kailangan i-connecta doon? Yun Yung na nga po. pagiging aktibo o hindi aktibo. Hindi yun eh. Ang importante sa akin, ba't mo pinipilit na angguluhan na siya'y
dati o naging Iglesia ni Cristo member, hindi ba? Opo. Yun ba makakatulong sa depensa mo sa kanya o paano ba ang gusto niyang palabasin? Mukhang una, Sen, ako sagot, mukhang wala namang may tutulong sa kanya yun. Ano? Kaya nga. Oho. Wala namang pinag-uusapan dyan kahit anong relihiyon mo eh. Tama di ba? po. Minsan nga naisip ko tuloy nung nasa mababang kapulungan ako, nagsisintimiento yung mga kaibigan kong mga congressmen na Muslim. Opo. Kasi pag nagkaroon ng balita, halimbawa merong nakawan o kaya patayan, Opo. si, anong pangalan halimbawa, si X, Opo. isang Muslim, sabi nga ay nahuling pumatay ng ganito o Nagdakaw. alam mo, Ano sa ba? isang pagdinig namin, nagreklamo yung isa sa mga Muslim eh. Oho. Sweeping kasi yun, Sen. Oo. Oo. Bakit pagka merong patayan at merong ganito, ganyan, bakit palagi pa ninyong sinasabi Muslim? Sabi niya, no? Opo. May katwiran naman siya eh. Oo. Bakit hindi nyo sabihin, ito, Katoliko? Yan. Bakit palagi ninyo sinasabi ganito? Sabi niya, natatawa ako dahil magkatabi kami. Opo. Tama rin naman, huwag mo nga angguluhan ng gano'n dahil wala namang connection yung kanyang Relihiyon. naging relihiyon kung Opo. sakasakali. Tama. Unless meron siyang gustong palabasin. Oho. Well, baka ikatwiran nung attorney Palad, hindi, yun ho ang sinabi sa akin ng kliyente ko na siya daw ay aktibong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi naman makakatulong sa depensa mo, halimbawa, Ayan, opo. at lalong baka makasira, unang-una dapat inimbestigan. Paano ka naging aktibo kanya? Ayun nga, sana- nakakulong ka, aktibo ka ba? Pag Sana- sinabi ko to masisira tayong dalawa nito. Sana pinagana din ni attorney yung isip niya. Yung nangyari gano'n. Kasi kung ako yun, Oho. paano ko naging aktibo nakakulong ka? Oho. Di ba? Tama. Hindi ka pwedeng maging aktibo kasi hindi ka na pwedeng mag-participate sa mga aktibidad na nakalatag sa inyong relihiyon. Ayan. So Opo. pagka kinuha ko yung linya mo, pareho tayo masisira. Ayun. Opo. Huwag na lang. Hindi ko nasasabihin yan. Ang masaklap nun, Sen, aktibo man o hindi aktibo, hindi ho siya talaga miyembro. Hindi ho talaga siya Yun miyembro. na ay sinasabi ko sa inyo kanina, ano nga ang kanyang gustong mangyari, bakit pati yung kung ano man ang kanyang paniniwala o kung ano man kinasangkutan niyang religion, bakit kinakailangang i-connecta mo yun na hindi man makakatulong sa depensa mo yan eh. Kaya nga, tataka din ako doon kay attorney kasi malayo naman yung tanong, bakit niya naisabi yung pati relihiyon ng tao? Eh, no? Maring sa tingin ko umahanap ng ng mga kakampi. Alam mo naman, 'di ba, pagka kung paano magkaisa ang mga miyembro ng iglesia, akala niya siguro ay madaling mauto. Ganun ba? Ang buong akala niya kung mo halimbawa naging iglesia. Opo. Palagay mo na naging iglesia. Opo. Ang Iglesia ni Cristo ay bigla na lamang gagawa ng paraan para suportahan siya kahit mali ang ginawa niya. Ganun ba yung Baka yun paniniwala ang niya? iniisip ni attorney. Maling-mali siya Opo. doon. Hindi kasi tayo kumukonsinti, Sen. No? mukhang- Kahit pa sabihin nating aktibong miyembro ka, pero may ginawa kang mali, itinitiwalag po Oho. sa So, iglesia. ang nakikita ko sa attorney na yan, mukhang konti ang kanyang pagkakaalam kung ano ang Iglesia ni Cristo. Ayun. Oho. Ayan. Sana po, maliwanagan kayo. Doon sa ating mga kababayan, mga nakapanood, wag ko kayo maniwala. Basta kakalad ka rin ang pangalan po ng Iglesia ni Cristo sa ganung mga bagay. Ano ha? Anyways, Hindi, yung kabuuan nung kadaldalan nitong abogado ni Madriaga, sa bagay, natabunan yung issue ni Cabral. Ang natawa lahat ng issue ngayon pinag-uusapan sa Pilipinas, paglabas ni Cabral, wala lahat eh. Di ba? Pinulbus mo. Cabral lang ho lahat ngayon, mga kababayan. At tayo naman, natutuwa dito sa kaganapan na to. Kasi ito ang pilit na tinatabo ng issue na itong mga adik sa Malacanang, di ba? Ang issue ng mga maanumalyang flood control project. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Itong multo ng mga maanumalyang flood control project, matanda na yan si Banga, ginahabol pa ho siya nito. Yan ang sigurado ko dito. Matanda na itong si Marcos Jr., matanda na itong si Sandro Marcos, matanda na ho silang lahat. Ala Juan Ponce Enrile na sila, naka-dextrose na sila, naka-oxygen na sila. Ito pa rin nung pinag-uusapan ng sambayan ng Pilipino. Hindi yung matatapos to, yung bang DAP, yung bang PIDAP, natapos ba yun kaagad?
Oo, hindi na panagot yung mga dapat managot pero naka-oxygen na itong si sumalangit na itong si dating Senate President Juan Ponce Enrile, binabasahan pa rin ho siya ng kanyang hatol, di ba? Binabasahan pa rin siya ng kanyang hatol, na-acquit naman, fossil na ho siya Ika nga, sobrang tanda na ho niya, kaya siguro para na lang, wala na rin, igigilty mo pa, ano pong mapapala ng mga Pilipino doon. Sa buong pagdinig, sa buong pagtalakay doon sa kaso niya, nakalaya siya, enjoy lang siya, di ba? Pahaplos-haplos lang siya, di ba? Ganun lang naman ginagawa nitong si Enrile. Ano pa ta? Na-enjoy niya na yung mga buhay niya mula nung pinubintangan siya na sangkot dyan sa dap-idap na yan, dyan sa pork barrel scam na yan. Tapos ngayon magugurgur na lang siya tapos igigilty mo pa. Kaya acquitted na ho siya. Ganun lang talaga Pilipinas. Ganyan ang mangyayari dito sa mga walang yung magnanakaw na to dito sa issue ng flood control. Nakaswero na lang kayo, nakahiga na lang kayo, binabasahan pa kayo ng hatol nyo dahil hindi titigil ang sambay ng Pilipino hanggat hindi namin nakakamtan yung hustisya dito sa mga kabalbala na ginawa nyo na to. Sen, lipat tayo na ibang paksa. Sana ho'y naging malinaw yan sa lahat. Ano, ha? Malinaw. Doon sa mga nagtatanong po ako sa isyong ito. Malinaw. Puntahan na natin, Sen. Ito pa po isang mahalagang bagay. Yung BICAM. Yan. Una pala, Sen, natutuwa kami na mukhang nagtagumpay na pala. At congratulations po. Kayo ba'y masaya rin, Sen? Sino nagtagumpay? Yung mga congressman. Mukhang mali ata pagbati natin. Ito, Sen. Anong tagumpay bang... Hindi ba kayo naniniwala rito? Oh. Ito babasahin ko lang. Opo. Tinapos na ng BICAM Conference Committee ang deliberasyon sa panukalang budget sa susunod na taon. Alas 2:22 Ba, madaling araw ng na, no? madaling araw ng aprobahan ng BICAM ang General Appropriations Bill. Kasama sa inaprubahan ang pagpapalit ng listahan ng Farm to Market Road ng DPWH na abot ng 8.9 billion. Bukod pa dyan, ang 33 billion pesos na budget para sa FMR na naunang inaprubahan ng BICAM noong linggo. Meron din itong kompletong detalye gaya ng coordinates o eksaktong lokasyon at tugma daw po sa regional priorities pantulong sa mga magsasaka. Ayun. Anong pagtatagumpay ron? So approve na po yung 6.793 trillion, Sen. Meron na tayong... Hindi, anong sinabi ng mga kasama ko? Meron ba silang... Ito, pakinggan natin. Yan. Sila ba'y nagpahayag ng approval? Sinabi ba nila na ito po, saktong-sakto. Kagaya po ng inaasahan namin, kami pong mga kumakatawan sa Senado ay malinaw pong nagampanan namin ang aming mga tungkulin. Naayos namin po, sang-ayon po sa aming pagkakaisa na pagsulong po ng aming gustong mangyari, ay halos 99% po ng aming gustong mangyari ay yan po ang kinalabasan po ng aming pagtatalo rito sa BICAM. Ganun ba yung sinabi? Parang ganun, Sen. Sa tingin ko Sino nga nagsabi? Ibinalita lang nila na tapos na yung... Parang pinalita lang na BICAM. tapos na. Pero maligaya ba sila? Mission accomplished ba? Meron bang nagsabi sa kanila, kami po'y masaya. Ako naman... Sapagkat yung pong ayos, yung pong figura ng budget ng 2026 na inaasahan namin ay talaga pong naipaglaban namin. Ganun ba ang kanilang pagsasalita? well, hindi naman... Kasi kung nabalik lang yung FMR, nakita naman natin na... Naglagay siguro kayo ng mga ilang tunay na coordinates, pero hindi lahat. At ang alam ko dyan, ang daming school classrooms ang nakalagay. Sa kabila ng walang kakayahan talaga, wala silang naipundar na yung absorptive capacity, maski na yung LGU na tutulong kung paano may sasakatuparan lahat ng classroom na to, walang kahandaan talaga, walang guidelines. Pagkatas hindi naman yata nasunod yung aalisin lang. Bakit napakarami pa rin ng AX tsaka tupad at tsaka yung MyFIF? Opo, kasi kinu-question. Ang pinag-uusap, ako nga, kaya lang, wala naman ako ron. Mabuti na lang, wala rin ako ron. Kasi ang aking gustong mangyari, alisin na natin lahat ng mga subsidies na yan. Ang una kong gustong tirahin dyan, yung AX, yung tupad, dati MAIP, ngayon MyFIF.
Di ba? Opo. Dahil sa yung subsidy na yan, hindi malinaw na talagang napupunta sa lahat ng dapat kapuntahan. Ang aking panukala, sa bagal naman kasi ng gawain namin sa senador. Opo. At siguro pero itong susunod na taon na to, January pa lang siguro, ilalatag na natin talaga yan. Sinasabi ko sa kanila na, tingnan mo na lang itong MyFIF na to. Ano na ibig sabihin ng MyFIF? Nelson, yung avatar mo. Maitip. Opo. Medical assistance for indigents. Dati kasi MAIP lang yan, MAIP din. Financial blah blah blah. Opo. MyPIP. Paano? Wala, sinasabi nga natin, kapag hindi mo naman nilagyan ng maraming pasilidad ang mga LGUs na ngayon ay kinakasangkapan din, aba, ilalagay mo dyan, kunwari yung lahat ng budget, wala namang gamot, walang pasilidad, wala rin doktor. Ano naman ang mapupunta riyan? Magiging paraan na naman ng bagong corruption yan. Lalong-lalo na yung AX. Wala namang guidelines. Samantalang yung ating panukala dyan, ang sinasabi natin, yung kumukonsumo ng 200 kilowatt hours per month. Ayan. Ilibre na nating lahat yan. Ito siguradong sigurado ito, mapupuntang direkta sa kanila. Correct. At hindi na dadaan sa mga congressmen Yan. at sa mga senador. Yan ang pinakamaganda dyan. Yan ang number one dyan. Hindi lang ho yung hindi mo na kailangan magmakawa. Hindi, maganda yun. Di ba? Hindi, pagka ikaw hindi lumalampas dito sa presyo na to ang iyong electric bill, automatic ano ka na, libre ka na. Hindi mo kailangan pumunta kay congressman, hindi mo kailangan pumunta kay mayor para manghingi ng kung ano pa man dokumento. Magmakaawa ba? Di ba? At higit sa lahat, hindi magamit yung pondo ng sambayan ng Pilipino para sa pamumulitika ng mga adik na politiko. Kasi pagka ginawa mo yun, automatic addict ka na para kay PH update. Ano naman to ka? Di ba? Lahat, sigurado addict ka pagka ginawa mo yun. Si Marcos Jr. kasi hilig niya yun eh. Galing mismo sa kapatid niya, addict siya eh. Inaamon nga siya magpapulburon test, di siya makakanaka na eh. Bakit pa gusto pang padaanan sa amin? Para bang kami ang sikat, parang pera ba namin ito? Hindi, pera ng gobyerno ito eh. Idiretso mo na sa kanila. Yan, tama yan. Kesa naman, congressman kasi, lalo na. Siya mag-aabot sa opisina po niya. Parang may utang na loob ka na, wag niyo kong kakalimutan, malapit-lapit na naman ang ganito. Ayoko yung ganon. Pasikat. Then, please lang, itulak mo na yung ano na yan, yung kuryente na yan, itulak mo na yan para napakaraming magme-Merry Christmas next year kung sakaling maisabatas kagad yung panukala mo na yan. Ng pasikatan, pare-pareho namang hindi natin pera yon, ipamahala na natin sa mga ensya na didiretsong ibigay sa lahat ng tinatarget. So, halimbawa, yung sinasabi kong 200 kilowatt hours per month, palagay mo, average yun ng 2,500 pesos per Yes month. po. So, yung 2,500 na yan, monthly, dumidiretso sa mga households na kumukonsumo ng ganong kalaki o kaliit na kuryente. O, sila na ngayon ang bahalang gumawa ng paraan mula doon sa kanilang subsidy na yon. May makakabili na ng konting gamot dyan. Di ba? May pagkain na sila rito. Pagtulong na po yun talaga, Sen. O, ibig sabihin, diretso sa kanila, walang korupsyon, walang pasikat na politiko, ganun ang gusto ko mangyari. O ngayon, dinadagdagan na naman ng AIX, nadagdagan na naman ng tupad. Isipin nung tinanong ko sa kanila, kung totoong napupunta ka ako ang lahat ng napakaraming interventions na ito sa mga mahihirap, bakit itong survey na ito na naman? Yan, opo. 47% to 57% ng ating mga kababayan ang nagsasabing mahirap pa kami hanggang ngayon. Nako. Kailan pa ito palagay mo, nagsimula ng 2022 yung AKAP, yung AX. Bakit ngayon higit sa kalahati mahirap pa rin? Correct. 22 to 27%. Ito pa yung mabigat 22 to 27% are experiencing involuntary hunger. Ito yung mabigat dito, Nelson. Pag sinabi mong involuntary hunger, gusto niyang kumain. Talagang gusto niyang kumain. Sino ba nang ayaw kumain naman? Siyempre, walang tao. Wala siyang makakain. Kaya tayo
Kaya kailangan natin kumain din, Nelson, para tayo mabuhay. Ay, tama po kayo. Oo. Hindi tayo nabubuhay para, Para lang kumain. kumain lang. Oo. Kailangan makakain ka. Ngayon, they are experiencing involuntary hunger. 22 to 27%. Nasaan na ngayon yung mga eggs na yan? Nasaan yung mga tupad? Nasaan yung mga akap? Na ito tayo, maipip na naman. Kung ano-ano na lang acronym ang ginagamit eh. Ibig sabihin, hindi talaga pumupunta doon sa mga taong mahihirap na dapat doon mapunta lahat ito. Akala ko 200 billion mahigit ito. Akala Per kasi year. namin, Sen, targeted yan. Di ba? Target tukoy na nila. Hindi pala ganun. Tinatarget talaga. Oho. Eh, ang problema, sa bulsa nakatarget. Ayun lang. Oo. Hindi, tsaka, Ang mahirap dito yung politiko kasi yung nakikialam eh. Ayun. Ba't kinakailangan dumaan sa amin? oho. Ako ayaw ko eh. Meron kaming pinadadaan sa amin yung guarantee letters. GL, opo. Parang nahihiya ako sa ganun eh. Opo. Huwag na po, diretso na po sa mga ospital na qualified para doon na po kayo pumunta, doon na po kayo ganito. Eh, hindi, kailangan pupunta sa opisina namin. Opo. Dagdag sir, trabaho ang- niyo pa ang yun. gusto po Pipila nila pa, eh. Nakakahiya yung ganun eh. At ang malungkot yan, Sen, pag naubusan ka ng pondo, hindi mo paliwanag, wala na ho kami pondo. Akala ng tao, pinagdadamutan ninyo. Oo. Di ba? Masama pa loob. Sa totoo lang, hindi namin katungkulan yun. Yan, tama kayo. Dapat Opo. ipamahala na sa mga ahensya na diretsong pupunta. Kaya lang, ang problema, yung ahensya naman, napakatagal naman nilang ilagay sa... Kaya nga gusto ko, diretso sa kanila. Opo. Pero kami, Sen, kaya ko naman bunungad sa inyo na masaya. Ang alam kasi namin, kapag ka naipapasahan nyo po ang pambansang budget, may dapat ay masaya ang mga mambabatas. Una, bago kayo napunta ng BICAM, meron tayong mga watchdog. Sabi nga nung isa yung samang senador, di ako papayag dyan. Kung may babaguhin pa sila, may mga papalusot pa dyan. Magkanya-kanya na kami. Hindi po pwede sa akin yan. Narinig ko, nag-aaway-aaway sila. Kaya lalo ako nalungkot. Sabi ko, tingnan mo nga, ito na naman ayoko narinig. Ganun mo ba? Hindi ba? Bakit ba't nyo pinipilit ito? Wala naman sa NEP, sabi nung isa, di Oo, ba? opo. Dinulusot sa akin yan. Salamat, thank you for your lecture. Sabi nung isa naman, I am not lecturing. Sabi naman nung isa, sinasabi ko lang, kung talaga ito ay presidential budget ito, dapat nagsimula sa NEP. Tama po. Oo. Hindi ba? Kung sabagay, tama naman yun eh. Oo. Inalis na ninyo yung ganito. Inalis nyo yung ganito. Sabi naman nung sa... paano na yung ganito? Sabi naman nung mga iba. Sa baba. Buti nga, wala tayo ron eh. Sigurado pinag-aadya na rin tayo ng pagkakataon. Pero, Malaking gulo ho yun kung sakaling nandun si Senator Rodante Marcoleta. Hindi naman natin sinasabing manggugulo yan si Rodante Marcoleta. Ang mangyayari doon, mailalagay sa tama ang maraming bagay-bagay sa vice camp kung nandiyan si Senator Rodante Marcoleta. Pero may nangako doon na hindi ko pa lalampasin ito. Basta't ako, pagka ako'y nandito, sasalain ko lahat ito, hihimayin ko lahat ito. Pero nagsalita sa amin di ba? Yun ang gusto kong magsalita ngayon. Sasabihin niya, Nahimay ba? kung ano po yung pinlano namin, yan. na talagang hihimayin namin ayon sa pagkakaintindi namin na isang budget na makatotohanan, isang budget na tutugma sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Kami po ngayon ay masaya dahil 99% po ng aming kagustuhan Yan, nasunod. na ipaling namin sa kagustuhan namin. Meron ba nagsabing gano'n? Well, mukhang wala, Sen. Ito ang statement nila, Sen. Sige, yan. Maganda yan. We, in the Senate leadership and majority, welcome the BICAM approval of the 6.793 trillion pesos national budget for 2026. And we call it the most transparent in recent memory Bayan pala, because the public saw every step in full view. The public The public saw... ulitin mo muna yun. Because the public saw every step in full view. Di totoo yan. Anak ng tao ka, pinapatay nila camera eh. Pag nag-aaway-aaway na sila, pagka ika nga, papalusutin na nila yung mga gusto nilang ipalusot. Di ba? Pinapatay nila camera eh. Gusto rin namin marinig yung pag-aaway nila kung sino ba yung pumapanig sa tama at yung mga pumapanig sa mga adik sa Malacanang. Gusto rin natin marinig yun pero hindi ho natin nakita yung kahapon. Kitang-kita ka na din, Tagalogin mo nga yun, Jen. Sapagkat ang publiko ay nakita nilang
Sa kabuuan. Oh, bawat hakbang. Bawat hakbang. In full view. Opo. Buong buo, pinakita. Oh. From committee briefings to plenary debates Oh, mula doon to sa- the BICAM itself. O, tatanungin ko, kabuuan nakita talaga. nyo ba? Kayong dalawa, in full view. Nakita nyo ba? Yung committee briefings? Oo. Hindi. Nakita nyo ba na yung mga foreign assisted projects kung paano kinat ng 75%? Nakita nyo? Nakatu ba? Parang wala. O ano na mangyayari doon sa mga metro flood na ito ay flagship ito, mga foreign assisted projects. Ano na nangyari sa Pasig Spillway? Ano na nangyari doon sa Laguna Debay na panukala na spillway? Ano nangyari sa Cavite to Bataan na bridge? Ano na nangyari sa Negros Mactan Rehabilitation? Foreign assisted yan ba sa? Nasaan ang mga metro subway, yung north-south Yan, opo. connector train, Hindi ba commuter train? pinondohan yan? Naku po. Hindi, tinapyasan ng 75% eh. Oh, So laki. nakita nyo ba ito? Napakalaki. Oo. Parang hindi ko po... Bakit pagka yung foreign assisted, tinatapyasan? Alam mo, ang nagiging negatibo dito, pagka foreign assisted, nawawalan tayo ng intiwala ng mga kausap natin eh. Siyempre po. Halimbawa, maski kayong dalawa lang, tayo lang tatlong magkausap, Opo. sasabihin ni Nelson sa akin, magsusumbong. Opo. Sen, sabi niya, napag-usapan na natin tatlo. Si Nelson naman, pinipilit niyang tapyasan nyo. Siyempre may nasasabi. Gano'n, siyempre po. Nag-usap-usap na tayo. Bakit kinakailangan mangyari yung gano'n eh? Yung mga foreign governments, nakipagpirmahan sa atin, May MOA yan eh. Opo. May MOA yan eh. Yes po. oo. Saka may Alam mo- schedule yan, Sen. ang kagandahan nga pagka foreign assisted, ito, kung ikukumpara mo sa ating mga local projects, sila may feasibility talaga. Yes. Yes po. At saka Malalim yan. yung nagmo-monitor talaga dyan. Lalo na kung ang pag-uusapan yung mga project ng JICA. Ay, nako. Pagtitiwalaan mo talaga yun. Bidding pa lang, Sen. Eh dito, ano mangyayari dito? Madidelay ang project. Alam mo mangyayari rito? Tayo pa yung magbabayad ng, may penalty ito eh. Totoo. Oo. Malaki ang penalty nito. May default, ano? Oo, pagkatapos, yan, mauunsyami pa sa atin ang kontrata nating gobyerno. Ba't ano kaya ang reasonabling ano doon? Dahil Kaya nga sinasabi ko, ito ba nakita ng mga kasama ko? O ang nakita nila, bakit lumaki na naman ang AX? Bakit lumaki na naman ang tupad? Alam niyo- Bakit lumaki na naman yung maipip? Samantalang pinag-uusapan natin sa briefing, sinabi ko na nga na hindi talaga pumupunta sa kinauukulan. Ano ang katunayan? Hanggang ngayon nga, mahirap ang tingin nila sa sarili nila. Totoo. 57% ng ating mamamayan, ang sabi nila, mahirap pa rin po kami. nako. Isipin mo yun. Bagay, narinig ko rin mismo kay SP Soto na parang tutulong sa may political patronage. Ayaw daw niya ng ganun eh. At sa statement na ito, Oo. binanggit DPWH, yung mga pondo na pinag-aaprubahan nila, pero tahimik na tahimik dun sa binanggit nyo, Sen. Foreign assistant. Hindi nabanggit yan. Yung foreign assisted, yung MAIP, yung AIX, wala rito sa statement. Kaya nga, paano nila sasabihin, we welcome. Anong we welcome? Hindi welcome yung ano. Ang gusto ko yung magsabi ron na yung tumatayo doon na hindi ako papayag na lalagpas sa amin itong paghihimay na ito. Yan ang gusto kong marinig. Lumagpas po, Sen. Oh. Lumusot. Hindi lulusot lahat yung mga yan. Wala na kaya mga flood control na yan, mga ganyan. Nako. Na wala nga yung flood control, dumami naman yung AX. AIX, oh. Kasi ang nangyari, inalis mo dito sa, para ka nagtitinda ng dyan eh. Meron kang maliit na tindahan. Opo. Di ba? Yung tindahan sa baryo, alam mo naman yon. Opo, talipapa, mga ganyan, di ba? Hindi, ang gusto ko yung tindahan lang na maliit. Marami kang garapon eh. Sari-sari Iba-ibang klaseng candy ito eh. Oho. May candy ng inchik, may candy ng hapon, may beleko, lahat yan. Oho. May bebelgam, lahat. Nilagay mo lang, pinagpalit-palit mo lang yung yung garapon eh. Oho. O inalis mo rito. Teka, nakikita ka ni Nelson to. Lagay mo doon sa may bandang huli. Binago lang pagkakaayos. Ano? Niresyapol lang eh. Saglit lang, Sen, ha? Ito hong paalala ng DOH. Ngayon na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.